Ang title po ng ating message for today ay Christians and the Last Days. From 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. Ang 2 Timothy is the Apostle Paul's final letter, no? Na sinulat niya para kay Timothy na tinatawag niyang son in the faith. The Timothy is a young pastor. Ang letter ay naisulat habang si Apostle Paul ay nakakulong in Rome and facing imminent death, meaning nasa death row na si Paul. Itong Paul na ito is known, most of you, na tinatawag na Saint Paul. Okay, ang 2 Timothy na letter ni Paul ay deeply personal and pastoral letter. Ang tawag sa kanya ay pastoral letter. Encouraging Timothy to remain faithful to the gospel, to endure suffering for Christ, to guard the truth, and to continue preaching the word. He warns about increasing false teaching and moral decay in the last days. Encouraging Timothy to remain anchored in Scripture and the grace of Christ. And today, ating aalamin ay yung sinasabi ni Paul o yung warning ni Paul kay Timothy about moral decay in the last days. Again, please open your Bible in 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. Today I am using Legacy Standard Bible or LSB. It's okay. Let me begin reading from verse 1. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty, where people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. For among them are those who creep into households and capture weak women, burdened with sins and led astray by various passions, always learning and never able to arrive at the knowledge of the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also opposed the truth, men corrupted in mind and disqualified regarding the faith. But they will not get very far, for their folly will be plain to all, as well as that of those two men, Jannes and Jambres. Of course, basahin din natin sa ating sariling wika. Unawain mo ito. Magkaroon ng mga panahon, unawain mo ito, magkakaroon ng mga panahon ng kapighatian sa mga huling araw. Ang mga tao magiging makasarili, sakim sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagmalabis, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mababangis, at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging taksil, pabaya, mapusok, maibigin sa kalayawan, sa halip ng maibigin sa Diyos. Sila'y magpupunwaring maka-Diyos, ngunit tinatanggihan naman ang kapangyarihan
layuan mo ang ganitong uri ng mga tao. Hiling niya yung kay Timothy. May ilan sa kanila ang gumagamit ng panlilin lang upang makapasok sa mga tahanan at makabihag ng mga mahihinang kababaihan. Mga kababaihang pinahihirapan ng kasalanan at ng iba't ibang uri ng pagnanasa. Sila'y laging tinuturuan, ngunit hindi nila natututuhan ang katotohanan. Kung paano sinalungat ni Jannes and Jambres si Moises, kalaban din ang katotohanan ng mga taong ito. Mga taong masasama ang pag-iisip at hindi tunay ang pananampalataya. Ngunit hindi magtatagal ang kanilang kasamaan sapagkat mahahayag sa lahat ng kanilang kahangalan gaya na nangyari kina Jannes at Jambres. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay na salita na magbibigay ng liwanag at aral sa aming lahat. Merong Pilipino saying na ang mundo ay padala ng padala. Now, as we look around, we see growing wickedness, ungodliness, corruption in leadership, rebellion in the youth, and spiritual deception in the church. And yet the Bible has already warned us. Understand this, sabi ni Paul, in the last days there will come times of difficulty. The phrase last days is between the ascension of Jesus Christ hanggang sa kanyang pagbabalik. Okay? So it means we are now living in the last days. Sa ating context for today, malalaman na dapat nating maunawaan kung ano ang karakter ng last days. Dapat ang mga Kristyano ay laging aware. Paul describes the last days as times of great difficulty. Hindi dahil sa mga gera or natural disasters, kundi because of the deep corruption of the human heart. We can say it's about moral corruption, moral decay, and spiritual battle in the last days. In verses 2 and 5, Apostle Paul gave us 19 lists of corrupted characteristics na magiging rampant in the last days. Honestly, some of those ay meron tayo. Pero sinasabi ng Biblia, ito ay magiging rampant. Dadami ang mga ganitong kaugalian. So, kailangan ang simbahan maging aware, well-informed, kaya iisa-isayin natin sila today. And we will find ourselves also in the list. So we can ask the Lord to change us. Okay? Number 1, lovers of self. Self-centeredness and narcissism. People are obsessed with themselves, placing their own desires above God and others. May Tagalog, maibigin sa sarili. Makasarili at pansarili ang iniisip. Inuuna ang sariling kagustuhan higit sa Diyos at sa kapwa. Number 2, lovers of money. Greed and materialism. Wealth becomes their idol and possession their pursuit, replacing God as their treasure. In Tagalog, maibigin sa salapi, sakim at materyoso. Ang pera at ari-arian ang sentro ng buhay, hindi ang Diyos. Number 3, proud. Boastful and self-exalting.
They speak of themselves with inflated importance, drawing attention to their achievements. In Tagalog, medyo malalim siya, palalo. Tama bang pronunciation pa doon? I think, no? Kasi hindi naman siya double L, palalo. So, mayabang at mapagmalaki. Laging ipinagmamalaki ang sarili at mga nagawa. Naghahanap ng pakuwi. Nakagawin niya pang glory ng Diyos. Number 4, arrogant. Haughty and overconfident. They view themselves as superior, looking down on others with contempt. In Tagalog, mapagmataas, may yabang, at mapanghamak. Tinitignan ang sarili na mas mataas kaysa iba. Ito yung mga mata pobre. Number 5, abusive. Verbally or physically violent. They use power or words to harm, belittle, mamaliit, or intimidate others. In Tagalog, mapang-abuso. Mapanakit sa salita o kilos. Ginagamit ang kapangyarihan o pananalita para saktan ang iba. 6. Disobedient to their parents. Rebellion against authority. Meron kasing basic authority ang parents habang tayo ay nasa minor age pa. Ang tawag yan basic authority ng magulang. After that, when nasa age of accountability na sila, kaya nai-irritate na sila minsan dahil nakalimutan natin na meron na pala silang matured na sila, sa tama na silang edad. But ang tawag dito sa kanila ay suwail sa magulang ng Tagalog. Parang mahirap tanggapin yan pag ganun kalalim ng Tagalog. Suwail kang anak! Di marunong sumunod sa otoridad. Pag hindi ka marunong sumunod sa magulang, ganun ka rin sa iba. Kawalan ng respeto sa mga magulang at sa tamang pamumuno. Number 7. 7 pa lang tayo. Durog na tayo, no? 19 yan, ha? Bakit hindi ko na kayo makita mamaya? Pinong-pino na kayo. Sige, joke lang, kasama ko doon. Okay? 7. Ungrateful. Entitlement and thanklessness. Yan yung mga ayaw ko bigyan, hindi malang marunong mag-thank you, no? They ignore God's blessings and others' kindness, believing they deserve everything. In Tagalog, di marunong tumanaw ng utang na loob. Walang pasasalamat. Hindi kinikilala ang kabutihan ng Diyos at ng iba. Mga ganitong tao, lagi ito mag-isa. 8. Unholy, godless, and impure. Mga nakatakot. Their lives are devoid of reverence for God, indulging instead in sin without remorse. In Tagalog, di banal. Walang takot sa Diyos at kalinisan. Nabubuhay sa kasalanan at kalasuan ng walang pagsisisi. Hindi ang mga tao na gumagawa ng kasalanan ang sarapan ng tulog pagkatapos. 9. Heartless. Pero buhay pa rin yan, ha? Wala akong puso. Wala siyang puso, pero kaya naman natin ng puso ng may puso. 9. Lacking compassion or natural affection. They are cold, especially to those they should love, family, friends, the needy. In Tagalog, walang malasakit. Walang puso sa kapwa. Manhid at hindi marunong magmahal kahit sa sariling pamilya. 10.
unappeasable, unwilling to forgive or reconcile. Pag ito naging rampant, dumami sila na ganito. Yun ang isang dahilan kaya nagiging magulong mundo. Dahil hindi na nagbibig na kakapatawaran sa isa't isa. So dumadami na yung magkakaaway. They hold grudges. Tatan na sa mga naloob ng grudges. Refuse peace. And are always at odds with others. Hindi mapagkasundo yung Tagalog. Hindi marunong magpatawad. Ayaw makipag-ayos. Laging may galit at hinanakit. Part niya yung self-centered. Selfish. Siya nang nanatid siya pa parang kawawa. Imbis doon siya maawa sa sinakta niya, naawa siya sa sarili niya. 11. Slanderous. Kala nyo, Kala nyo, biro lang yan, mga marites? Gossipers and false accusers. Alam nyo ang description nila sa Bible? Like the devil. In Greek word, diabolos. Ang mga slanderous. They destroy reputations with lies and twisted words. In original Tagalog, sila yung mga panirang puri. But nowadays, sila yung marites. Pero nakita nyo, kung pala dapat natin tolerate yung mga friends natin na marites at matutuwa pa tayo. Mabuti lang si Bato, gilgil na gilgil sa isang policewoman. Marites ka! Sismoso at sinungaling. Sumisira ng dangal ng iba sa pamamagitan ng paninirang puri. Kaya pumatay ng tao itong mga ito sa salita lang. Kung mahina ang ulo ng dalawang nag-aaway, kaya nila magpatayan yung gawin na magpatayan. 12. Without self-control. Marami nag-pray nito sa Alpan na nakaraan. Gusto daw nila ng self-control. Ako din. Okay? Slave to impulses and desires. They cannot govern their passions, whether anger, lust, appetite, or greed. In Tagalog, walang pagpipigil sa sarili. Inaalipin ang sariling damdamin. Hindi naman nag-aalipin sa iyo sarili mo damdamin na mali. Hindi makontrol ang galit, laman o pita at bisyo. 13. Brutal, cruel, and violent. They act like wild animals, lacking empathy and restraint. Dito pala yung word na animal ka. So 13, in Tagalog, mabagsik, malupit at walang awa. Kumikilos na parang hayop, walang malasakit o kabag. Hindi ko alam kung tatawa ko ano yun. Seryoso ang Biblia dito Seryoso. 14. Okay. Not loving good. Moral inversion. They despise what is righteous, preferring what is wicked and perverse. In Tagalog, napupuot sa kabutihan. Iwaling moralidad, ayaw sa katuwiran at kabutihan. Mas pili-pili ang masama at mali. No? O isa din yung mabait. Ayun yung godly na tao. Nerd ang tingin niya doon. 15. Treacherous, betrayers, and backstabbers. Ito ang sakit sa lahat. Talo ka talaga dito. Meron itong mga tinatawag na element of surprise. They are disloyal and unfaithful even to close friends or allies. In Tagalog,
taksil. Yan. Mapagkanulo. Hindi tapat hanggang ipagkanulo kahit kaibigan o kapamilya. O meron na kayong maalala niya. Sino yan? Si Judas. Yes, pinagkanulo niya ang Panginoong Jesus. Kaya ngayon alam niyo na, huwag kayong papayag pag nagalit sa inyo, inagalit sa inyo, tinawag kayong Judas. Judas ka. Walang dahilan. Traitor. No? Unfaithful. So yung mga hindi tapat sa girlfriend, pati sa mga asawa, Judas ang tawag sa kanila. Kala mo cute ka, marami kang girlfriend, marami kang hindi mo alam sa langit ang tawag sa iyo, Judas. Ang ganda ng Christianity, no? Paano magturo ng sober mind, yung disente na isip. Talagang dudurugin ng Biblia ang mga kasamaan eh. No? 16. Kaya pa ba? Walang uuwi, walang tatakas. Okay, 16. Reckless. Impulsive and thoughtless. They act rashly without considering consequences or wisdom. Hindi rin pala approve ang Bible dito sa mga impulsive, no? Yung padalos-dalos yung Tagalog. Walang pag-iingat. Kumikilos ng walang pag-iisip. Sunod lang sa bukso ng damdamin. Kaya pag may nag-I love you sa inyo na masaya-masaya, sabihin mo, relax ka muna. Huwag mo sabihin niya. I love you talaga yung sa'yo ko. Kaya relax. Okay, impulsive lang sa book. Mamaya lang kung hindi ka rin ang mahal. Okay? Seventeen. Tagal ko ito natapos eh. Dahil nag-reflect ako ng gusto talaga eh. Tuloy ko pa ba ito? Pero ganyan man. Nurture pa ng Holy Spirit. Okay? Ang Bible ay talaga mirror. 17. Swollen with conceit. Blinded by pride. Yun ang matindi. No, they are puffed up with self-importance, intoxicated by their ego. Lakas ng tama nila sa ego nila. No, na hindi na nila alam ang kanilang ginagawa dahil yung ego na nagpapatakbo ng isip nila, nagpo-control. Alam niyo ang tao sa Tagalog niya? Mayabang sa sarili. Yeah, karamihan ng mayabang, hindi nila alam na mayabang sila. Yan yung tinatawag na intoxicated by their ego. Nagmamata sa sarili. Puno ng sariling kambugan. Lasing sa pagtingin sa sarili. Yun yun. Kaya ka bulagin ang iyong kayabangan. Na parang ng lasing. Hindi mo na alam ang iyong character or attitude. 18. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Hedonistic and indulgent. Okay? Yung hedonistic is, their ultimate pursuit is pleasure, comfort, and entertainment, not holiness or God's glory. Yung mga nakapokus sa worldly things, mga hedonistic problems. Yung Tagalog, maibigin sa kalayawan kaysa sa Diyos. Humihin ang Panginoon sa inyong mga buhay at nandito kayo. Laging hanap ay saya at aliw. Sabi na pupunta sa church. Yung aliw na hinahanap niya, hindi ganitong klase. Mas binahalagaan ang pansamantalang aliw kaysa sa kabanalan. Pinagpapalit nila ang temporal sa eternal. Paano sila binulag ng mundo ito. Mas gusto nila magsaya doon sa panandalian na punong-puno ng kasalanan kaysa sa Panginoon na nag-o-offer ng eternal life.
Last one. Thank you, Apostle Paul. Having the appearance of godliness, but denying its power. Ito yung mga tinatawag na religious hypocrites. They look spiritual outwardly, but reject the true transformative power of the gospel. Pag sinabing denying its power, meaning walang effect sa kanilang gospel. For us, naniniwala sa Diyos, ang gospel, ang salita ng Diyos, ay may transforming power. Nababago ang tao na naniniwala sa Diyos. Pero ito nga sinasabi ni Apostle Paul in the last days. Godly ang itsura nila. They appearance of godliness, but denying its power. So ang tawag sa kanila, religious hypocrites. In Tagalog, may anyo ng kabanalan, religyoso, ngunit itinatabi ang kapangyarihan nito. Mapagkunwaring maka-Diyos, mukhang banal sa panlabas, ngunit wala ang tunay na kapangyarihan ng Ebanghelyo sa kanilang buhay. Wala silang efficacious effect. Walang efficacious or yung tinatawag na effectual call. No? In short, walang pagbabago, walang pinagkaiba sa unbelievers ang mga religious hypocrites na ito. So, ang final warning ni Apostle Paul patungkol sa mga yan ay avoid such people. Layuan mo ang ganitong uri ng mga tao. Actually, ang conclusion ni Paul kay Timothy ay hindi lamang to observe ang mga ganitong katangian o karakter, kundi lumayo sa ganitong impluensya. Ang deadliest part ay, they look religious. They go to church, they say, praise the Lord, but they deny the transforming power of true godliness. Meaning, walang effect sa kanilang buhay o pagkatao ang transforming power ng pagiging maka-Diyos dahil sila ay mga counterfeit Christians. Or we can say nominal Christians. Nominal means like Christians only by name. Sila ay nagsisimba rin, ngunit they still remain in their sinful lifestyle. Sila ay mga stumbling block lamang sa church. Mayroong gusto mga magbago, nakikita sila, pero pag nakita sila sa labas, the same ang pamumuhay. Yung isang gustong lumapit na bata sa Diyos, nagiging confused. No? So, ang tao sa kanila, stumbling block. Discouragement lamang kanilang naibabahagi. Doubts and confusions lamang ang naitutulot nila sa mga young people in the faith. Or let me say, to those who are still based in Christ, accountable tayo. May batang gustong makilala ang Diyos at nandun yung hipokrito na yun. Akala niya maka-Diyos lahat, pero madidiscover niya walang pinagpagong buhay. Still living in a simple lifestyle. Makukonfuse yung bata. Pwedeng ayaw niya na mag-church o pwedeng ayaw niya na maniwala sa Diyos. Kaya galit na galit si Jesus Christ. Sinasabi niya, lahat ng mga pumipigil sa mga bata na gusto lumapit sa Kanya at napipigilan ng mga ganitong klaseng tao, mas mabuti pang talian sila at lagyan ng pabigat at itapon sa dagat. See? Di lang ordinary member ng church ang pinag-usapan dito, sinasabi nito, kundi yung mga false teachers din, false pastors, false religious leaders. Ang sabi sa verse 6, for among them are those who creep into household and capture weak women. Sila yung mga mapagsamantala sa mga weak women. Yung mga weak women, yung mga babae na biktima ng mga kasalanan.
No, sila, ito naman mga false Christians na ito na nagkukunwari na nagmamalasakit, ito mga false teachers. They sound very concerned, ngunit manipulation lamang kanilang ginagawa sa mga weak na kababaihan so they cannot take advantage. Alam niyo, obvious ito doon sa isang pastor na kakulong ngayon. No? Nag-claim the appointed son of God at tumakbo pa ng senator. Purihin ng Diyos at hindi siya nanalo. Binamang kaso niya sa kaso immorality and rape. Ganito yung sinasabi ng Biblia. Kung napanood nyo lang yung mga testimonies ng kanyang mga victims, mga babaeng lost at victim ng poverty o kahirapan ng buhay, mga single mom na magaganda. Inopera niya ito mga biktima niya ng tulong, no? Through flattering speech, manipulation, or false promises, or false hope, at ginamit ang pagiging godliness niya for his own lustful motives and desires. Ito yung makikita. May nakikita sila mga lost na babae na sinning instead na dalhin nila sa Diyos. They took advantage. Itong mga false teachers and false Christians in the last days, sa ating panahon, ay mga pretentious. They look so diligent and studious, acting sa gawain, ngunit they never arrive at the knowledge of the truth. Sabi sa verse 7. They are full of religious talk, always seeking new insights, but never coming to saving knowledge. According to some theologians, sila daw yung mga taong palipat-lipat ng religion. Ngunit hindi nila naaabot ng katotohanan dahil they are spiritually blind with wrong motives. Subok siya doon sa isang religion. Nung hindi siya yumaman doon, lipat na siya. Sa wrong ang motives niya sa pananampalataya, hindi niya natutagpuan ang katotohanan. Mga kapatid, false teaching is not just an opinion issue, kundi it's a soul-threatening concept. Ingat kayo, huwag kayong pumayag to stay sa mga false teachings. At ito ay rampant na ngayon. At mas lalo na napatunayan ng panahon that the Scripture is accurate and true about the character of the last days. Sinulat siya 1,000 years ago. Kikita natin ito. Actually, nung sinulat ito ni Paul kay Timothy, I think it's more relevant sa ating panahon. In the last days, makikita natin muli ang character ni Jannes and Jambres from the Old Testament. Sino ba sila na binanggit ni Apostle Paul kay Timothy in verse 8? Sino sila? Well, kahit hanapin mo sa Old Testament, hindi mo makikita ang pangalan nila. Yeah? Ngunit according sa Jewish tradition, an ancient manuscript na tinatawag na Targums, doon mo makikita si Jannes and Jambres. Sino sila? Sila yung mga magician ng Pero in Exodus chapter 7 and chapter 9. Sila yung tinapatan nilang miracle power ng Diyos na ginawa ni Moses and Aaron during the 10 plagues in Egypt. When Moses and Aaron turned the staff into a serpent, inutusan din ng Pero ang kanyang magicians, ito yun, si Jannes and Jambres, to imitate the miracle of God through Moses. Itong mga magicians also turned water into blood and brought frogs upon Egypt. May kapangyarihan din sila. But eventually, hindi na nila kayang gayahin pa ang mga sumunod na miracle power ng Diyos. And they confess, this is the finger of God. Nung na-reveal ng Diyos, ni-reveal ng Diyos na sila yung mga peke. Dahil hindi na nila kayang gawin o mamimik ang miracle ng Diyos, they confess that this is the finger of God. So God exposed them bilang mga peke.
We'll get there. Basahin natin. Ganda itong kwento na to. Huwag yung antukin, ha? Yan. Let's read Exodus chapter 8, verses 16 to 19. Ito yung kwento. Then the Lord said to Moses, say to Aaron, stretch out your staff and strike the dust of the earth so that it may become nuts in all the land of Egypt. Ano yung nuts na sinasabi? Yan yung very small flying insect na kumakagat ng tao at mga hayop. No? And they did so. Aaron stretched out his hand with his staff, and staff yung kahoy ni Moses. No? And struck the dust of the earth, and there were nuts on men and beasts. All the dust of the earth became nuts in all the land of Egypt. Grabe, no? Puro insekto yan. Yung ground, naging insekto na. In verse 18, the magicians tried by their secret arts to produce nuts, but they could not. Nagawa nila yung water turning to blood, nagpaulit ng mga palaka, pero dito, hindi na nila kaya gawin. Balik ako sa 18. The magicians tried by their secret arts to produce nuts, but they could not. So there were nuts on men and beasts. Then the magician said to Pharaoh, this is the finger of God. But Pharaoh's heart was hardened, and he would not listen to them, as the Lord had said. Gusto ko yung commentaries ng mga classic na theologians. Bakit ang nasabi ng magicians na ito na yung miracle na hindi na nila kaya is the finger of God? Ang unang pumasok sa isip ko, because of yung staff, pwede maging symbolize na finger. No, mas marami kong nabasa sa mga commentaries na yun ay part pa lang ng power ng Diyos. Finger pa. Hindi pa yung hands. So, why are they mentioned in 2 Timothy? Bakit sila nabanggit ni Paul sa 2 Timothy? Well, Paul uses them as an example of people who oppose the truth of God. Resisting the truth, even nagpapakita ng Diyos ng miracles, ayaw nilang paniwalaan yung katotohanan. And they even mimic it through the power of the devil. When God defeated them and exposed them. Number 2, corrupt the minds of others. They deceive people. So itong si Jannes and Jambres symbolizes false teachers. No? Marami ito sa mga churches nowadays who imitate the truth just as these magicians mimic God's miracle. Sila yung mga nag-claim na may mga miracle power. Okay? Yung mga nagpapatumba-tumba, mga ganon. No? Nagagawa nila mag-manipulate ng mga tao, nag-iisipan ng tao. Just like, yan, yung dalawang magician. Marami silang nalilinlang. Ngunit ang kanilang powers ay galing sa demonyo. You know, we can easily discern them. Why? Dahil wala silang mga theology. Wala silang theology o doctrinal stance na tama. Hindi sila nakakaunawa ng tama about the scriptures. And God is not stupid using such people without the right knowledge about Him and gave them miracle power. Tandaan niyo. No way na magkaroon ng miracle power yung isa nagka-claim na pastor o whatever na meron siyang miracle power pero hindi naman niya kilala ang Diyos. Wala siyang theology, wala siyang doctrinal stand. So paano matatapos itong mga tao na ito? Kung rampant sila, yung dami nila naninilang. Well, sabi ni Paul in verse 9, meron tayong hope how to defeat this kind of people.
But they will not get very far, for their folly will be plain to all, as what of those two men, Jannes and Jambres. Meaning, i-reveal pa rin ng Diyos ang mga kalokohan nila. In Tagalog, ngunit hindi magtatagal ang kanilang kasamaan sapagkat mahahayag sa lahat ng kanilang kahangalan gaya na nangyari kina Jannes and Jambres. Meron silang manilinlang, pansamantala, but God will surely expose them. Their fake power, fake godliness, and fake teachings will be unmasked. The truth will always prevail. I hope naunawaan na natin si Jannes and Jambres na. So hindi na kulang ang ating Panginoon sa kanyang providence sa ating mga anak niya o sa kanyang church. Even balikan natin ang Old Testament times, ang covenant of grace ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang mga hinirang like Israel. Ang perseverance ng mga nagtitiwala sa Diyos ay under the mighty hands of God. Hindi tayo naliligaw o nagdududa sa Diyos even sa gitna ng mga kasamaan o kahirapan dahil we are under God's providence. In the Old Testament, kung ating babalikan, makikita natin pa paano pinoprotektahan ng Diyos sa kasamaan ng kanyang mga hinirang, the nation of Israel. But we can contemporize it. Pwede natin ito tulad sa atin. God protect His people even in the Old Testament from moral corruption. No? Throughout Israel history, ang Diyos ay madalas niyang inaalis ang mga taong bad influence that causes people to sin against Him. And this is part of His covenantal faithfulness and jealous love for His people. Ito yung mga few examples in the Scriptures. Basta pa tayo? Nahaba at ang sermon ko ito. Introduction pa lang ito. The Canaanite nations, ito yung kwento. Ito ang overview. Paano nagpe-persevere ang isang sumasampalataya sa Diyos? Hindi dahil sa atin, kundi dahil iniingatan tayo ng Diyos. Inaalis niya lahat ng mga dahilan upang tayo magkasala sa Kanya. He preserves us. Umpisahan natin sa 1,000 years ago pag darating tayo sa New Testament. So, saying 1,000 years ago, that will take 3 hours. Okay? So, let's read. Ganito, hindi talaga tayo ngayon. Ha? Kaya ngayon, malit na bata. Okay? Okay? Lalakas pa yung mata niya. And if you have your Bible with you, this is ESV. Okay. Let me begin in verse 1. Overview. Hanapin natin dito kung ano ang ginagawa ng pag-ingat ng Panginoon sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga tao. When the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it, on the way sila sa promised land ng Diyos, okay? Canaan, the land of milk and honey. Sabi ng Lord, when the Lord your God brings you into the land that you are entering to take possession of it, and clears away many nations before you, the Hittites, the Girgashites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, 7 nations more numerous and mightier than you. And when the Lord your God gives them over to you, and you defeat them, then you must devote them to complete destruction. You shall make no covenant with them, and show no mercy to them. You shall not intermarry with them, giving your daughters to their sons, or taking their daughters for your sons. For they would turn away your sons from following me, to serve other gods. Then the anger of the Lord would be kindled against you, and He would destroy you quickly. But thus shall you deal with them. You shall break down their altars,
and dashed in pieces their pillars and chopped down their asherim. Ang asherim is mga images. Okay? And burned their curved images with fire. Galit talaga ang Diyos sa mga idols, sa mga imahe. See? Paano utos ng Diyos? Annihilate them all. Bakit? Because sila ay mga walang Diyos at maaari nilang mahikayat ang mga Israelita na magkasalat sa Kanya at malayo sa Kanya. So in Deuteronomy chapter 7, verses 1 to 5 na binasa natin, isang napakalinaw na halimbawa na inaalis ng Diyos ang mga sinful influence to preserve holiness to His people. Number 2, Korah's rebellion in the book of Numbers chapter 16. Si Korah is belong to the tribe of Levi. So, he is a Levite, lalaki na. Meron siyang rank o position sa Levitical system during the Old Testament. At ang tawag sa lahi ni Korah ay Kohathites. They had a special duty among the Levites. Why? Bakit special sila? Dahil sila lamang ang maaaring magbitbit ng mga most sacred items ng tabernacle. Ngunit hindi sila involved sa priestly ministry, kundi ito ay limited lamang kay Aaron and his sons. Kaya naman eventually, ang lahi ni Korah ay nagkaroon ng inggit sa leadership ni Moses and Aaron. At nagkaroon pa ng higher ambitions si Korah in priestly ministry. At sinisiraan ang leadership ni Moses and Aaron, leading to a revolt or rebellion against the servant of God. Well, take note, rebellion against the servant of God is rebellion against God. Dahil ang Diyos na naglagay sa kanila. At dahil dun, God causes the earth to swallow up Korah and his followers. Hinain sila ng lupa. Removing rebellion from the camp to restore fear of the Lord. Hinakain sila ng Diyos sa lupa. Thousands. So Korah's story is a warning against pride, jealousy, and discontentment. Inalis sila ng Diyos sa nation of Israel. Last, the plague at Peor in the book of Numbers, chapter 25. Okay, when Israel joined in sexual immorality and idolatry with Moabites, isang nation yan ng mga pagans, dahil nag-encamp ang mga Israelites sa Moab plains of Moab, dahil they have this journey towards the promised land, nadaan sila doon. Yun yung land ng mga pagans. Sex yung mga Israelites with these pagans. And yung mga Israelites na nag-join doon, inutos ng Panginoon sa mga leaders ng Israelites na lahat ng mga nag-join at nakisama sa mga Moabites ay patayin silang lahat. To stop the corruption. Nagbigay ng plague ng Diyos sa kanila. God execute judgment and stop the corruption. But you do your readings na. Kayo na yan, assignment nyo na yan. Basta naman kayo ng Bible nyo. Ganda yan. Ganda ng kwento. So itong mga Old Testament narratives ay very comforting for us today. Knowing na hindi tayo mag-isa sa ating struggle sa mundo. Lalo na sa battle between good and evil. Napilit tayong gustong isama ni Satanas sa impyerno. But the Bible clearly reveals how God has preserved His children from the very beginning in the Old Testament up to the present day, even as we approach the last days.
This ongoing preservation is a powerful testimony to His steadfast love and unwavering faithfulness to the covenant of grace. Ang covenant of grace is parang dalawang tao na nag-commit sa isa't isa na magmahalan. Ang tao nakakabitiw, ang Diyos hindi. Kung ang tao masusunod sa commitment niya, matagal na tayo sa impyerno. Pero ang covenant of grace, ang Diyos ang tumahawak sa atin. Kaya we able to persevere. Ang nagtitiwala sa Kanya kahit na natutumba na dadapa, bumabangon. At ang Diyos ang kumakapit sa Kanya. Ilang beses tayo nagbitiw. Let go of me, Lord. Mas masaya ang mundo. And Lord, we tayo binigyan. That's the covenant of grace. In the Old Testament, God sometimes acted immediately. And sa kanyang judgment, no? Visible. How He judged the wicked. Again, especially those who led His people into sin. Ang pinaka-well-known sa karamihan ay ang example ng Noah's flood. Di ba? Genesis chapter 6 to 9. Chapter 9. Nilinis ng Diyos ang maruming mundo at He spared the family of Noah. Ilan sila lang? 8. 8 lang silang naligtas. Kita mo gano'ng kahalaga yung 8 na yung compare sa buong mundo. Huwag lang mapasama yung 8 na yun, family na yun, ano? Nilinis ng Diyos ang mundo. Pero niligtas niya yung mga naniniwala sa Kanya. Sodom and Gomorrah, Genesis chapter 19. The sin city, sinunog ng Diyos. At ilan lang ang naligtas? 3. 3 lang. The rest, nasunog. Dito natin makikita na God's holiness and His desire to keep His covenant people pure. Ngunit ito ang tanong, paano kumikilos ang kamay ng Diyos sa ating panahon ngayon? In the New Testament ba, pumapatay pa rin ng Diyos sa mga stumbling block? Well, God still judges. But His method ay kadalasan more spiritual, delayed, or eschatological. Ano yung eschatological? Meaning, nakafocus ang Diyos on the final judgment. Bagamat meron mga mababasa na tinatawag na temporal judgment in the church age, at ito yung tinatawag rin na immediate judgment ng Diyos sa kanyang simbahan or temporal judgment. Bigyan ko rin isang example ng temporal judgment na mababasa natin in the book of Acts chapter 5 tungkol kay Ananias and Sapphira. Let's read. Yeah. But a man named Ananias with his wife Sapphira sold a piece of property. And with his wife knowledge, she kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God. When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. And great fear came upon all who heard of it. The young man rose and brought him up and carried him out and buried him. After an interval of about 3 hours, his wife came in, not knowing what had happened
And Peter said to her, tell me whether you sold the land for so much. And she said, yes, for so much. But Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Immediately she fell down at his feet at ang kanyang huling hininga. When the young men came and they found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband. And great fear came upon the whole church and upon all who heard of these things. Dito sa narrative ni Ananias and Sapphira, ay nag-uumpisa pa lang ang New Testament church in Jerusalem. At sila ay mga miyembro ng simbahan. Nakita ni Ananias and Sapphira ang generosity ng iba nilang mga kasama na Kristiyano, that they say, o sa simbahan, na nagbibigay for the good of the church. So they wanted to gain similar honor also in spiritual prestige. They sell their possession so they can give the proceeds to the church. Ngunit hindi nila binigay lahat ng proceeds. Kundi nagsinungaling sila na ibinigay na nila ang lahat. So ang kasalanan nila was not in holding back some money. Of course, may karapatan sila. But nag-declare sila na ibinigay na nila lahat. So kasalanan nila is lying to the Holy Spirit and seeking the praise of men while living in hypocrisy. Their deception revealed hearts that were not truly regenerated. Pusong hindi na born again, hindi na bago. And God judged them severely to preserve the purity and reverence of the early church. So meaning, ang Diyos ay gusto niyang i-preserve ang kanyang church bilang pure at ayaw niya ng mga hypocrites sa kanyang simbahan. Bagamat hindi na niya ginagawa ngayon ng pumatay tulad ng judgment na ginawa niya kay Ananias and Sapphira, or else ubus tayo ngayon. At ngunit dapat natin itong unawain na ang kalooban ng Diyos sa kanyang church ay to preserve the purity, the holiness and sacredness ng kanyang church, na kung saan binayaran ng kanyang dugo. Ang pagkilos ng Diyos in preserving the Christians in the last days ay through church discipline. Okay? And Jesus Christ promised us in Matthew chapter 16, verse 18. Malapit na tayo, wake up, wake up. Sabi ni Jesus, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Ito ay promise of Christ Himself. Kaya I leave it in the red text. Mismo si Kristo ang nagtayo ng kanyang iglesia at tiniyak niya na kahit ang buong kapangyarihan ng impyerno ay hindi magwawagi sa laban sa kanya. John chapter 10 verse 27 to 29. Sabi ni Jesus, my sheep hear my voice. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Iwan niyo ang mga pastor na nagsasabi na maaring mawala ang inyong kaligtasan. Iwanan niyo sila. Tinatanggal nila yung joy niyo na may assurance kayo sa Panginoon. Okay? Ang mga tunay na mananampalataya, ang katawan ni Kristo ay iglesia ay ligtas sa kamay ni Kristo at ng Ama. Walang makakaagos sa kanila. Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Christ loved the church and gave Himself up for her. Kaya her ang church. Kasi tinawag siya ni Jesus Christ na bride. Ganun siya kahalaga. That He might present the church to Himself in splendor. Jesus is actively sanctifying and preserving His church. He would ensure the church is kept pure and glorious until His return. Iingatan niya tayo.
hanggang sa kanyang pagpapatuloy. Ipinapakita rito ang pagpapanatili at pagpapabanal ni Kristo sa kanyang iglesia upang ito'y maging malinis at tanda sa kanyang pagbabalik. Iniingatan tayo ng ating Diyos by uniting us in His church. Kaya napakahalaga ng simbahan. Kailangan matagpuan kayo na tayo ng Panginoon na nagkakaisa bilang simbahan. In 2 Timothy chapter 4, verse 18, the Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into His heavenly kingdom. Bagamat ito ay personal na reflection ni Apostle Paul, no? But yung reality, ganito rin ang mangyayari sa lahat ng sumasampalataya sa Diyos. Iingatan ng Diyos ang kanyang mga elect hanggang wakas. Jude 24. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory. Ito yung doxology, benediction ito. But God appears, no? Na His power to preserve the church blameless until the end. Ang Diyos mismo ang nangangalaga sa kanyang mga hinirang at dadalhin niya sila hanggang sa araw ng kaluwalhatian. I think this will be the last one. Philippians chapter 1 verse 6. He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Sinang tatapos? Ang Panginoon. God doesn't abandon His work. This includes the work of building His church. Ang Diyos na nagsimula ng gawain pagliligtas sa iyo, sa kanyang church, ay tiyak na tatapusin niya. In the last days, despite ng mga apostasy, mga heresy, persecution, or deception, God promises to preserve His true church. Christ is the builder. Matthew 16. The Father keeps His people. The Holy Spirit sanctifies and seals them. The entire Trinity is involved in ensuring the church will be brought safely into glory. Okay? Kaya walang tunay na maliligtas na tao na hindi involved sa simbahan ng Diyos. Hindi ibig sabihin ang kaligtasan ay mumula sa simbahan, kundi ito ang lugar kung saan inaalagaan at iniingatan ng Diyos ang kanyang mga niligtas. Siya ang nagdadala ng mga tao sa simbahan, ang Diyos. Basahin natin in Acts chapter 2, verse 47. Praising God and having favor with all the people. Ito yung simula ng Jerusalem Church. Sabi niya, and the Lord added to their number day by day those who were being saved. Sino nagdadagdag ng tao sa church? Ang Diyos. Sabi ni Jesus Christ in John chapter 6 verse 44, for no man can come to me unless my Father draws them to me. Kaya kapag ikaw ay dinala ng Panginoon sa simbahan, pagpatuloy mo niya. Huwag na huwag ka nang aatras. Sabihin mo sa lahat, I have decided to follow Jesus. Okay, huwag na natin kantayin. No turning back. No turning back. Na-miss ko eh. Now we know. So, paano ginagawa ng Diyos ngayon in the last days sa kanyang mga Christians? Iniingatan niya through His church.
Thursday. Sa simbahan, nakakarinig tayo, narinig natin ang salita ng Diyos. Sa simbahan, naroon tayong sacraments, Holy Communion, na nagsasabi na, remember me as often as you can. Si Jesus ang chief shepherd ng simbahan. Ang mga pastor ng tapat, ang kanyang mga under-shepherd naman. Paano niyo malaman ang simbahan ng Diyos? Kung yung simbahan niyo ay lumalago kayo sa inyong pananampalataya. Kung yung simbahan niyo ay natututunan niyo ang mahalin ng Diyos, every time kayo nag-church na i-in-love kayo sa Panginoon. Paano niyo malaman na nasa tamang simbahan kayo? Kapag excited na kayo, ang pagsisimba ay kaligayahan niyo na. Masaya kayo sa community na yun. Hindi maalis yung instinct na mahihain tayo sa umpisa. At huwag natin patuloy. Sundin natin yung katotohanan na tayo tinatawag ng Diyos to be His body. Meron tinalaga ang Diyos ng mga taong gagabay para sa mga tinawag niya. Huwag maging matigas ang ating mga ulo. Hindi tayo nakakaramdam tayo ng katamaran. Rebuke it. Sabihin ni Satan, away from me. Katamaran. Mahal ko ang Panginoon dahil man niya ako. Gusto ko siyang mahalin. Siya ang priority ko. Ang Lord's Day is just like a Christmas every day. Parang birthday natin lahat tuwing Lord's Day. Yeah? Nadal ko yan. Na-experience na ng people. Some of you that, no? Kapag Lord's Day na masaya. Diba? Unlike before, burdensome ating ang Sunday. Lahat na ng dahilan, hanapin mo huwag ka lang maka-church. Yeah. Napakabuti ng Lord. So from eternity, from the beginning, hindi siya bumituloy sa tao. Lagi niya tayong ginagabay. But be wise, be in the church. Ganun ang pag-iingat ng Diyos ngayong panahon. Gather, unite, be His body. Sama-sama tayo, kalakasan. Can we all stand and pray?